Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pagbisita ng ilang tauhan ng Embahada ng Pilipinas sa kanyang ama sa ICC Detention Center. Bantaraw ito sa seguridad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, may paliwanag na ba rito ang Malacanang? Gigi, ipauubayan ng palasyo sa Department of Foreign Affairs o DFA yung pagsagot sa naging pahayag ni VP Sara. Ang DFA na rin daw ang sasagot kung may kapangyarihan nga ba yung mga tauhan ng embahada na bumisita sa dating Pangulo sa ICC Detention Center nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. Ayon kay VP Sara, in-interview pa ng mga tauhan ng embahada ang kanyang ama, pero duda daw siya na welfare check lang talaga yung ginawa nila. Pag-abuso raw ito sa kapangyarihan ng consular visits at nalalagay umano sa alanganin ang seguridad ng dating Pangulo. Ayon kay VP Sara, dapat managot ang ICC at ang Marcos administration sakaling may mangyaring masama sa dating Pangulo. Sa huli, binakbakan din ni VP Sara si Pangulong Marcos. Marami raw OFW na nakararanas ng pang-aabuso pero hindi sila wine-welfare check ng gobyerno. Nang makaladkad naman ang mga OFW, dito na bumuwelta ang Malacanang. Ayon sa palasyo, may mga migrant workers office tayo abroad na tumutulong sa mga kababayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Yan po ay malaking kasinungalingan. At ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan at may records po sila. At Julie, bakit nga bigla-biglang nagsagawa ng welfare check ang Philippine Embassy dyan sa dating Pangulo? Gigi, hintayin pa natin yung paliwanag ng DFA tungkol dyan. Pero nitong nakaraang linggo, kung maaalala natin, hindi malinaw yung totoong lagay ng dating Pangulo. Ang sabi ng kanyang defense team, hindi na fit to stand trial ang dating Pangulo. Meron daw siyang cognitive disease or deficiencies na hindi na makaalala at hindi na rin daw makilala yung mga miyembro ng kanyang pamilya. Pero sa isang pahayag sa The Hague, Netherlands, yung kanyang bunsong anak na si Kitty Duterte, sinabi na maayos naman yung lagay ng kanyang ama. Mismong si VP Sara din sa isang panayam, sinabi niya na nakapag-usap pa sila ng dating Pangulo tungkol daw sa politika, sa usapin ng flood control at maging sa love life nito. At sa ibang usapin, Julie, marami ang nagtatanong at nagtataka kung nasaan si Pangulong Bongbong Marcos nitong mga nakarang araw sa kabila o sa harap ng mga malalaking isyong kinakaharap ng bansa. Gigang paliwanag dyan ni pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, abala ang Pangulo sa mga private meetings. Ngayong araw na nagpakita na siya, lumitaw siya at dumalo sa pulong sa NDRRMC headquarters katatapos-tapos lang dyan sa Camp Aguinaldo para naman tutukan yung pagtugon ng gobyerno sa bagyong Nando at Opong. Ito yung unang beses na nagkaroon ng public. Subukan po nating balikan si Julie kaugnay ng ulat niya, pero sa na-pick up natin ay katatapos lang ng pulong ng Pangulo mula Camp Aguinaldo para sa monitoring at pag-aalam o paghanap ng impormasyon tungkol sa epekto ng bagyong Opong. Yan po ang ulat ni mobile journalist Julie Baiza, live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.